Magandang umaga po, mga kasama. Good morning po. Dumaan lang po ako para makita na yung mga dala namin na tulong at kayo lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi, ay pag una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack. Dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Kaya mabigat itong nangyari sa inyo at napakalaki ng tubig na dumaan. At ang mahirap kasi, yung baha na galing kami sa Buli, hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Oh, marami doon sa hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya gagahanapan natin ng paraan yan. Ngayon, ngunit para sa ngayon, ay asahan ninyo, basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige, basta't asahan ninyo, hindi kayo namin nakakalimutan at lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Sige po, maraming salamat po. Good morning. We are here for the situation briefing sa FX na Christine. Unahin natin na ang situation report ng mayor natin sa Naga, Mayor Legasio. Siguro take us to the... Magandang umaga po, Mr. President, Sir, at sa lahat po ng Cabinet Secretaries, Government, National Government Officials na dito po ngayon. Salamat po sa pagbisita po ninyo. Napakalaking bagay po ito sa aming lungsod at sa lahat ng nakaranas ng masamang epekto dala ng bagyong si Christine. Si bagyong Christine ay 36 hours na nanalasak sa lungsod ng Naga at mga karatig na munisipyo. And within a 24-hour period, inabot po ng 679 millimeters yung naibagsak na tubig ulan. Ibig sabihin kung 36 hours, about 900 millimeters po ito. 1 meter. Opo. 1 meter na 1 centimeters yung sinasabi. 1 meter na tubig ang lahat-lahat ang iniwan ng Christine dito. So inabot po ng may mga lugar 12 feet high or even higher po. Unprecedented po ito. First time na mangyari po sa aming lungsod. And during the onslaught of Typhoon Christine, around 30% po ng land area ng Naga was under water, was submerged. 22 barangays out of 27 was affected. Sa ngayon, 7 barangay na lang po ang baha. Yung ilang portion ay hanggang dibdib pa rin yung baha. At dahil po dito, itong Tropical Storm Christine ay nakaapekto ng around 35,000 households or families ang binaha, were submerged in flood waters, and this is equivalent to around 161 individuals yung nakaranas ng pagbaha out of around 220 population ng lungsod ng Naga. And due to the impossibility, hindi makadaan yung mga vehicles sa may Milaor area, sa may San Fernando, Naga and other parts of Bicol have been cut off from Luzon. And medyo malungkot po na nasa 13 yung na-record na po confirmed death at meron pa pong isang missing, hindi pa po na-account. Around thousands were trapped sa kanilang mga bahay doon sa mga barangay na binaha. And around 15,000 po na yung nag-evacuate, na overwhelmed po yung aming mga evacuation center. And we were forced to allow evacuees dito sa bahay po ng Naga, sa City Hall.
Yung damage po noon is more than 1 billion including bridges. May pinasara na po kami, sir, na tulay doon po sa may Kararayan. Hindi na po pwedeng gamitin. At makikita po yun doon sa larawan. May mga schools and government offices po na naapektuhan. Of course, houses, especially those in flooded areas. Nagka-problema din po kami sa water supply. And yung mga drainages namin sa tingin ko naapektuhan. Power and communication lines were also greatly affected. Yung agricultural crops po namin ay naapektuhan din. We have an initial estimate of around 9 million pesos. And of course, the industries and private establishment have been forced to halt operations, contributing to the economic strain that we are experiencing right now.